Kabanata 4041, nakarating si T sa loob ng pormasayo ni Soren Clayman nang dumating ako sa Greater Realms. Hindi ko alam kung sino ang umalis sa daanan. Hindi rin ako sigurado kung nagkataon lang o planado ng mga ninuno. Gayunpaman, nakilala ko si Soren. Natuwa ang lahat sa silid matapos marinig ang tungkol kay Soren Clayman. Lumakad ng ilang hakbang ang matandang lalaki at nagtanong, talaga? Wala akong sasabihin kundi ang totoo. Tumango si James, saka kinuha ang susi na nakuha niya sa Cloud Race. Hiniling sa akin ni Soren na hanapin ang mga susi na binabantayan ng 10 Great Races. As long as I gather all 10 keys, I can free him from the formation. Nang dumating ako sa formation sa likod ng bundok ng Cloud Race, ang Cloud Race ay inaatake ng Bog Race. Nag-disguise ako bilang Great Elder ng Doom Race, Yori Dalibor, at nakuha ko ang tiwala ng Cloud Race. Itinaboy ko ang Bog Race at nakuha ko ang susi ng Cloud Race. Ipinaliwanag ni James kung ano ang nangyari nang lumitaw siya sa Greater Realms. Lahat ng naruroon ay tao, kaya sila ay mapagkakatiwalaan. Bukod dito, magiging mahirap para kay James na kumilos ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng Heaven Eradicating Sect para mapabilis ang kanyang mga plano. Bagamat nag-aalinlangan pa, bahagyang kumbinsido ang matanda sa sinabi ni James. Patoto. Naglabas siya ng utos, itapon mo ang iyong mga armas. Lahat ng tao sa cottage ay sumunod sa utos. Ang mga nakatalaga sa labas ng pinto ay nagligpit din ng kanilang mga sandata, at ang pagbuo ng nayon ay nawala. Itinuro ng matandang lalaki ang isang upuan sa tabi niya at sinabing, maupo ka bago tayo magpatuloy. Inalis ni James ang aura niya at umupo. Nagtanong ang matandang lalaki, kumusta ang Primordial Realm ngayon? Totoong ipinaliwanag ni James ang sitwasyon sa Primordial Realm at sa bagong universo. Ang kanyang mga kwento ay maayos at madaling sundan. Matapos magsalita ng ilang sandali, nakumbinsi na niya ang iba sa silid. May nagtanong sa kwarto, buhay pa ba talaga si Madam Thea? Tumango si James at sinabing, oo naman. Siya ay muling nagkatawang tao sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi ko pa siya nahahanap. Salamat sa Diyos. Kung buhay si Madam Thea, may pag-asa pa ang human race. Nagsaya ang lahat sa cottage. Sa Greater Realms, ang mga tao ay pangalawang rate na mamamayan at napilitang magtago. Hindi sila nang ahas na gumala ng malaya. Matapos malaman na buhay pa si Thea, nakakuha sila ng kislap ng pag-asa. Si Thea ang pag-asa ng human race. Habang nabubuhay siya, maaari silang muling buuin at maging pinakamalakas na lahi sa Greater Realms. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at biglang tumahimik ang maingay na cottage. Sinabi ni James, ang aking gawain ay mahalaga at tutukayin kung ang lahi ng tao ay magtagumpay sa kanilang sitwasyon bago mapansin ng 10 dakilang lahi. Sa makatuwid, kailangan kong makipagkita sa Heaven Eradicating Sect para sa mas detalyadong talakayan. Bahagyang tumango ang matandang lalaki at sinabing, naiintindihan. Ang Soul Realm ay lubhang mapanganib ngayon. Plano naming iwanan ang base na ito at bumalik sa aming punong tanggapan. Kailangan nating maghintay hanggang sa mawala ang galit ng Soul Race. Pagkatapos magsalita, tumayo ang matandang lalaki at nagutos, lahat ay dismiss na. Ay empake ang iyong mga gamit, at maghandang umalis. Bago tayo umalis, sirain ang lahat sa baseng ito at alisin ang anumang bakas ng ating presensya. Naiintindihan. Tumango ang mga tao sa cottage. Pagkatapos, mabilis silang umalis para mag-impake ng kanilang mga gamit at naghanda na tumakas sa Soul Realm. Nanatili si Dahlia sa loob ng kwarto, ang mga mata ay nakatutok kay James. Ngumiti ang matandang lalaki at nagtanong, ang pangalan ko ay Carglain Lawaz, at ito ang apo kong babae, si Dahlia. Ano ang iyong pangalan, binata? Sumagot si James, ako si James Caden. Kabanata 4042 nanatili si James sa loob ng cottage at matagal na nakausap si Carglain. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, mas nalaman ni James ang tungkol sa matandang lalaki.
Si Carglane ay isang tao na nakaligtas sa Primordial Realm era. Noon, nasa Sage rank lang siya at napakahina. Bagamat ang 10 dakilang lahi ay hindi ganap na nilipol ang mga tao sa Greater Realms noong Primordial Realm era, ang sangkatauhan ay nasa pinakamababang punto nito. Bilang resulta, ang iba pang mga pangunahing lahi ay walang awa na nanghuli ng mga tao. Ang mga taong nakaligtas ay nagsama-sama at lihim na itinatag ang Heaven Eradicating Sect. Ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay nakakalat sa bawat pangunahing teritoryo sa Greater Realms. Ang nayong ito ay isa sa mga base ng Heaven Eradicating Sect sa Soul Realm at si Carglane ang pinuno ng nayon. Mataimtim na sinabi ni Carglane, si Bruce Jensen ang pinakamalakas na tao sa aming nayon. Ang kanyang mga magulang ay nagsilbi sa isang pamilya ng Soul Race. Sa kasamaang palad, sila ay pinahirapan hanggang sa mamatay, at siya ay nawalan ng tahanan. Hinanap ko siya at pinapasok. Siya ay may malaking potensyal sa paglilinang at mayroon ding matinding pagkamuhi sa Soul Race. Pagkatapos malaman na ang kababalaghan ng Soul Race, si Saturio Hadaikyus ay nasa training, palihim silang sinundan ni Bruce at nag-set up ng isang formation para patayin sila. Sa kasamaang palad, si Saturio ay sinamahan ng isang makapangyarihang tagasunod. Si Bruce ay nasugatan at nauwi sa pagkawala. Tanong ni James, bakit hindi siya bumalik para gamutin ang mga sugat niya? Nagsalita si Dahlia sa gilid, utos ng sekta natin. Hindi na kami makakabalik sa aming base pagkatapos ilantad ang aming sarili kapag nabigo kami sa aming misyon. Kung hindi, ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa kalaban na buntot sa amin, at magdudulot ng mapangwasak na pinsala sa punong tanggapan. Kahit na nanganganib tayong mamatay sa labas, hindi natin dapat ilagay sa panganib ang ating mga kasama. Bakas sa mukha ni Dahlia ang lungkot at pag-aalala. Nang pumunta ako sa Hopeless City, hindi lang ako nandoon para mag-imbestiga ng mas malalim sa Soul Race, kundi para maghanap din ng impormasyon tungkol kay Bruce. Gayunpaman, wala akong narinig tungkol sa kanya. Wala pa kaming ideya kung nasaan siya. Pag-aliw sa kanya ni James, kung walang balita, ibig sabihin ay buhay pa siya. Siguradong nagtatago siya sa isang lugar para maalagaan ang kanyang mga sugat. Pagkatapos niyang gumaling at malinaw na ang baybayin, malamang na babalik siya. Napabuntong hininga si Dahlia. Sana nga, hindi nagtagal, lahat ng tao sa nayon ay handa nang umalis. May pumasok sa cottage at nagulat, "Sir, kumpleto na ang paghahanda." Utos ni Carglane, "Sige. Lumikas sa nayon ngayon." Pagkatapos, libo-libong tao ang nagtipon sa labas ng pasukan ng nayon. Lahat sila ay mula sa sangay na ito ng Heaven Eradicating Sect. Lumingon si Carglane at malungkot na tumingin sa nayon sa likuran niya. Tapos, sabi niya, "Napakatagal na namin dito kaya nalulungkot akong umalis." Pagkatapos naming umalis, ang intelligence network na pinalago namin sa paglipas ng mga taon ay mawawalan ng kabuluhan. Malaki ang populasyon ng human race. Kahit na ang kabuuang lakas ng karera ay medyo mahina, sila ay napakarami. Sa buong Greater Realms, lahat ng pangunahing lahi ay nagtataglay ng mga alipin at tagapaglingkod. Sa kasamaang palad, iyon ang tungkulin ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, sinamantala ito ng Heaven Eradicating Sect at lumikha ng iba't ibang koneksyon sa buong Greater Realms upang bumuo ng isang malakas na network ng intelligence. Sa pamamagitan ng kanilang mga network, maaari silang makakuha ng mga balita tungkol sa mga pangunahing karera at unang kamay na impormasyon tungkol sa mga galaw ng kanilang mga prodigy. Pagkatapos makuha ang impormasyong ito, gagawa sila ng mga plano at aalisin ang mga kababalaghang ito. Si Carglane ay may malungkot na ekspresyon. Bagaman kailangan nilang lumipat ng madalas, nanirahan sila sa nayon ng hindi bababa sa 1,000 epoch, at nalulungkot siyang kailanganin itong iwanan. Maya-maya, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang palad. Ang puwersa ay humampas pasulong at pinatag ang nayon. Hindi nagtagal, walang natira sa lugar. Pagkatapos, sinabi ni Carglane, "Tayo na. Ang Soul Realm ay gumagapang kasama ang Soul Race. Upang humiga, kailangan naming lumipat ng hiwalay at magkita sa aming karaniwang lugar sa labas ng Soul Realm." Naiintindihan.
Sa utos ni Carglain, lahat ng nasa labas ng nayon ay mabilis na umalis at nawala sa paningin. Naiwan si James kasama sina Carglain at Dahlia. Tara na, Mr. Caden. Kabanata 4043. Tumingin si Carglain kay James at sinabing, dadalhin kita sa aming punong tanggapan para mapag-usapan mo ang iba sa aming pinuno ng sekta. Sige. Tumango si James. Natatakot ako na hindi ka pupunta kahit saan. Biglang may boses na pumutol sa usapan nila. Kaagad pagkatapos, ang mga itim na ulap ay bumungad sa abot tanaw. Ang paglalakbay sa makapal na ulap ay isang malaking hukbo na may mga sundalong nasa anyong tao. Ang mga sundalo ay nakasuot ng itim na baluti at may hawak na itim na sibat. Nangunguna sa hukbo ang isang matandang lalaki sa isang itim na damit. Siya ay walang iba kundi ang Panginoon ng Hopeless City. Napatingin siya sa tatlong tao sa ibaba niya habang nasa likod niya ang mga kamay. Ang tumakas na mga taga-nayon ay nahulog mula sa langit ng walang magawa at bumagsak sa lupa. Lahat sila ay nagtamo ng mga pinsala mula sa pananambang. Pinona mo sila sa amin. Galit na lumibot ang kulubot na mukha ni Carglain habang nakaturo kay James at agad na nagsisisi. Naging pabaya ako. Sa buong oras na ito, naging maingat ako, ngunit nagkamali ako. Isang dominanteng puwersa ang lumabas sa kanyang katawan, at nagpatawag siya ng mahabang espada. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay nagliliyab ng malakas na parang impyerno. Naguguluhan, sinabi ni James, Sir, wala itong kinalaman sa akin. Gustong magpaliwanag ni James, ngunit hindi na siya pinatapos ni Carglain sa pagsasalita at itinusok na niya ang kanyang espada sa katawan ni James. Ang dalawa ay nakatayong malapit, at si James ay walang kalaban-laban. Napakalakas ni Carglain, at hinugot niya ang kanyang espada sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap lang, napasandal na si James ng matalim na talam. Ang mahabang espada ay tumusok sa kanyang katawan, at isang kakaibang puwersa ang mabilis na nagsimulang sirain siya mula sa loob. Ayaw gumanti ni James, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tinawag niya ang kanyang lakas ngunit hindi gumamit ng purong chaos power. Sa halip, hinati niya ang chaos power sa ibang uri ng kapangyarihan. Lumabas ang malakas na puwersa at pilit na inilabas ang espada sa kanyang katawan. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko ngayon, sir. Lumikas ka na lang muna habang pinipigilan ko sila. Isang itim na liwanag ang sumikat sa harap ni James at naging isang itim na espada. Si James ay nagpatawag ng isang na-reforged na malevolent sword. Ito ay hindi na isang chaotic treasure ngunit naging mas advanced na anyo. Hinawakan ni James ang malevolent sword at agad na pumasok sa Omniscient Spot H's 6th stage. Lumakas ang kanyang aura, at nag-teleport siya sa langit para labanan ang 10,000 sundalo ng Soul Race. Gayunpaman, lumitaw ang isang malakas na porma sayon, at isang mapang-uyam na presyon ang humadlang sa momentum ni James. Hindi nakatiis, bumagsak si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Carglain. Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay sumigaw mula sa langit, sa mahigit 1,000 panahon, hindi mabilang sa aming mga kababalaghan ang namatay sa iyong mga kamay. Ngayon, dadalhin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Walang balak na tumakas si Carglain dahil alam niyang wala itong saysay. Lumingon siya sa mga sugatang tao na bumagsak mula sa langit at sumigaw. Tumayo ka. Kahit na kailangan mong mamatay, lumaban hanggang sa iyong huling hininga. Sunod-sunod na bumangon ang mga tao at ipinatawag ang kanilang mga sandata. Bagamat sila ay nasugatan, matapang nilang hinarap ang kamatayan. Tumingin si James ng masama. Patayin mo muna siya. Tinuro ni Carglain si James. Galit na umuumbok ang mga ugat sa kanyang mukha at ginawa siyang nakakatakot. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na galit. Paumanhin ni Dahlia, pasensya na po, lolo. Kasalanan ko lahat. Naging pabaya ako at napahamak kaming lahat. Pagkatapos magsalita ay agad niyang inipon ang buong lakas at inatake si James. Ang Panginoon ng walang pag-asa na lungsod ay nagmamasid mula sa langit ng may pagtataka. He murmured, anong nangyayari? Bakit bigla silang nag-aaway?
Ang Kabanata 4044 Hopeless City ay ang pangunahing lungsod ng Soul Race. Ang kanilang City Lord ay si Hutchin Halpern at siya ay may mataas na ranggo sa mga residente ng Soul Race. Hindi lang siya ang Hopeless City's Lord, kundi isa rin siyang Elder ng Soul Race. Ang kanyang cultivation ay nalampasan ng Macrocosm Ancestral God rank at nasa Quasi-Acme rank. Ang Quasi-Acme rank ay hindi pangkaraniwan. Ang pag-abot sa ranggo na ito ay itinuturing na unang hakbang sa Acme rank. Nagulat si Hutchin sa nangyaring labanan sa ibaba niya. Si James ay sinasalakay ng mga nayon. Lahat ng umaatake sa kanya ay napakalakas na magsasaka. Si Carglane ay isang pinakamataas na 9-power Macrocosm Ancestral God. Samantala, ang iba ay 7-power Macrocosm Ancestral Gods. Hindi dapat naging problema para kay James ang pagkatalo sa kanila, ngunit ayaw niyang masaktan sila. Kaya, napilitan siyang pumunta sa pagtatanggol. Hulihin sila ng buhay. Utos ni Hutchin. Wala siyang pakialam sa maliit na alitan na nangyayari sa ilalim niya. Sa kanyang utos, isang porma sayon ang naisaaktibo. Napuno ng mga ulap ang kalangitan, at nabuo ang sword energy sa loob nila. Di nagtagal, ang sword energies ay nahulog mula sa langit na parang delubyo. Lahat ng nasa ilalim ng ulap ay agad na tumakas sa iba't ibang direksyon. Dumagundong. Ang sword energies ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng mga nakapaligid na bundok. Malakas na nagmura si James, damit. Ang nakapalibot na lugar ay naapektuhan ng malakas na porma sayon. Maging siya ay hirap na makayanan ang pagdurog ng porma sayon. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanila at naabutan ang isa sa mga taga-nayon sa dinaraanan nito. Siya ay hindi makakilos at itinaas sa langit. Swoosh! Whoosh! Ang mga sinag ng liwanag ay gumagalaw sa hangin patungo sa kanila. Mabilis silang naiwasan ng mga taga-nayon. Gayunpaman, napakaraming mga light beam, at ang mga hindi makatakas ay nakuha at dinala sa kalangitan. Sa isang maikling sandali, 12 ng mga tao ang nahuli. Ramdam ni James ang kapangyarihang bumubuo sa liwanag. Ang sinumang mahuli nito ay hindi makagalaw, at ang kanilang cultivation base ay selyuhan. Desperado ring umiwas si James na mahuli ng mga sinag ng liwanag. Nang makitang nahuli ang iba, natarante siya. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago mahuli ang lahat. Kung mahuli rin siya, paano niya tatapusin ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Thea? Hindi siya maaaring magdulot ng kalituhan at ibalik ang Greater Realms kung siya ay mahuli. Ang kanyang pinakamalaking prioridad ay ang makatakas sa porma sayon sa lalong madaling panahon. Nang nagpasya si James sa kanyang susunod na hakbang, libo-libong light beam ang bumaril patungo kay Carglane. Ikinaway ni Carglane ang kanyang mahabang espada, pinalihis ang ilang mga sinag. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya sa natitira na nakauwi sa kanya. Ang kanyang cultivation base ay agad na selyado, at nawalan siya ng kakayahang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, dinukot siya sa langit. Lolo! Sigaw ni Dahlia, at sumugod sa kanya para iligtas. Tumalon siya sa langit at lumipad patungo kay Carglane. Biglang, isang sword energy ang bumaril sa kanya. Nang makita ang sword energy na tatama kay Dahlia, mabilis na sumugod si James sa harapan niya at hinaranggan ang pag-atake sa huling segundo. Hinawakan niya ito at ibinaon ang kanyang lakas sa malevolent sword. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at lumipad pataas. Lumakas ang pressure ng formation habang si James ay tumaas sa langit. Bagamat parang dinudurog siya ng bigat ng mundo, tiniis niya ito nang magsimulang mamuo ang mga sugat sa kanyang katawan. Kabanata 4045. Sa sandaling iyon, hinarang siya ng libo-libong sword energies. Tinamaan siya ng sword energies, dahilan para magtamo ng mabibigat na sugat ang kanyang katawan. Gayunpaman, nakasara na siya sa barrier ng formation. Break! Sumigaw si James, pagkatapos ay tinawag ang lahat ng kanyang lakas. Wala siyang oras upang isipin ang mga kahihinatnan at ginamit ang kanyang chaos power. Ginamit din niya ang kapangyarihan mula sa kanyang omniscience path at ang malevolent sword. Pinagsama-sama ang iba't ibang kapangyarihan na mayroon siya, pilit niyang sinira ang porma sayon.
Hinayla ni James si Dahlia palabas ng porma sayon at agad na naglaho habang nakatakas. Kunin mo sila. Gusto ko silang buhayin. Matapos makitang nakatakas si James, galit na sinigaw ni Hutchin ang kanyang utos. Mabilis na hinabol ng hindi mabilang na mga powerhouse ng Soul Ray si James. Si James ay nagtamo ng matinding pinsala. Matagal na ang nakalipas mula noong siya ay huling nasugatan. Kung saan siya nagmula, siya ay halos hindi magagapi. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi kahanga-hanga sa Greater Realms. Si James ay hindi nang ahas na magpahinga kahit isang sandali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mapunit ang kalawakan at mabilis na tumakas mula sa lugar. Hindi nagtagal, nakatakas na siya sa Soul Realm at bumalik sa Chaos. Habang tumatakas, siniguro ni James na hindi mag-iiwan ng mga bakas ng kanyang presensya. Gusto niyang matiyak na hindi siya matunton ng mga humahabol sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglipad sa Chaos, pumasok si James sa isang maliit na mundo. Ang mundo ay hindi kapansin-pansin at hindi itinuturing na mabuti sa Greater Realms. Sa kabila ng pagiging isa sa mga mahihinang mundo, ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa 12th Universe. Matapos marating ang isang bulubundukin sa isang lugar sa maliit na mundo, hindi na nakayanan ni James ang hirap ng kanyang mga sugat. Nahulog siya sa lupa at tumalsik ang isang subo ng dugo. Agad siyang bumangon at tinawag ang kapangyarihan ng kanyang life path para gamutin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang dating nasugatan na katawan ay agad na gumaling. Gayunpaman, ang kanyang paggamot ay gumaling lamang sa kanyang mga panlabas na sugat. Ang kanyang malubhang panloob na pinsala ay hindi gumaling. Nasugatan din si Dahlia, ngunit naprotektahan siya ni James mula sa matinding pananakit. Dahil dito, hindi gaanong kakilakilabot ang mga sugat niya. Napatingin siya kay James na nakaupo sa isang lotus na posisyon at napansin ang maputlang mukha nito at nababalot ng dugo ang mga labi nito. Nakita niyang nasugatan ng husto si James. Itinaas ni Dahlia ang kanyang espada ngunit hindi niya mapatay si James. Matamlay na binuksan ni James ang kanyang mga mata at nakita si Dahlia na nakahawak sa kanyang mahabang espada. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sinabi niya, kung gusto mo, maaari mo akong patayin ngayon. Gayunpaman, tiyak na pagsisisihan mo ito. Bakit mo ako iniligtas? Dahlia bit her lips. Her eyes betraying her internal conflict, she was conflicted about killing James. Sumagot si James, wala akong kinalaman sa pagsalakay ng Soul Race sa nayon. Kung hindi kita nailigtas, mahirap para sa akin na linisin ang aking pangalan sa hinaharap. Lahat ng sinabi ko sa inyo ay totoo. Ako kailangan mo akong tulungan na mamuno upang makita ang mga taong may kapangyarihan sa Heaven Eradicating Sect. Ipinaliwanag niya ang totoong dahilan kung bakit niya iniligtas si Dahlia. Iyon ay mag-iiwan sa kanya sa isang sapa na walang sagwan, at wala siyang ideya kung paano magpatuloy mula sa puntong iyon. Malamig na dumura ni Dahlia. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa iyo? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nahanap ng hukbo ng Soul Race. Ang lolo ko at ang mga taga-nayon natin ay inagaw dahil sa iyo. Alam kong iniligtas mo ako dahil gusto mo lang akong gamitin para hanapin ang ating punong tanggapan. Pagdating mo doon, sabay-sabay mo kaming papawiin. Kung talagang kasabwat ko ang Soul Race, bakit ko itataya ang sarili ko para iligtas ka? Ganti ni James. Maliwanag na dahil mayroon kang masalimuot na pamamaraan. Sinusubukan mong kunin ang aking tiwala na makalusot sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Kapag nadiskubre mo ang aming lokasyon, lilito ang 10 Great Races para lipulin kami. Nangako na ang lolo mo na dadalhin ako sa Heaven Eradicating Sect's headquarters. Kung talagang nakipagsabwatan ako sa Soul Race, naghintay na lang ako hanggang sa kayo na mismo ang maghatid sa akin sa headquarters. Hindi ba mas convenient iyon? Nawala ng masabi si Dahlia. Matibay ang katwiran ni James. Kung kasama siya sa Soul Race, hindi na sana nila kailangang harangin ang tumatakas na mga taga-nayon kanina. Maaari sana silang maghintay hanggang dumating si James sa kanilang punong tanggapan at panasan silang lahat sa isang iglap. Bagamat malakas ang Heaven Eradicating Sect, sila ay walang laban sa 10 Great Races. Kabanata 4046.
Natarante si Dahlia. Matagal na siyang nabubuhay at ganoon din karami ang nakikita niya. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung may kinalaman si James sa pagsalakay sa kanilang nayon. Nang makita ang magkasalungat na ekspresyon, sinabi ni James, "Maaaring hindi ka maniwala sa akin ngayon, ngunit sigurado akong mapatunayan ng panahon ang aking pagiging inosente." Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, sa lakas ng soul race, naging simple lang para sa kanila na patayin si Carglane at ang iba pa. Gayunpaman, gusto nilang hulihin ang lahat ng buhay. Ang kanilang layunin ay halata. Gusto nilang gamitin si Carglane at ang iba pa para akitin ang mas marami pang miyembro ng sekta mo para lipulin ang mga miyembro mo sa isang pagkakataon. Hindi pwede. Agad namang tumanggi si Dahlia. "I've already made the mistake of trust you once. I'm not going to repeat the same mistake. I'll believe you for now, but I didn't take you to our headquarters. Bilang pagpapakita ng aking pasasalamat, I'll spare you today." Palm. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Dahlia at umalis. "Bumalik ka dito." Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad, na pilit na hinihila pabalik sa kanya si Dahlia. Kahit nasugatan si James, mas mahina pa rin si Dahlia sa kanya. "What now? Are you trying to kill me?" Sinama ng tingin ni Dahlia si James. Umiling si James at sinabing, "Hindi. Paano ko mahahanap ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect kung wala ka? Ito ang pinakamahalaga at bahagi ng plano ni Thea. Walang puwang para sa mga pagkakamali, kaya dapat kang manatili sa ako sa ngayon." Itinaas muli ni James ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang sigil ang lumutang sa kanila. Ang mga sigil ay dumaikit sa katawan ni Dahlia at agad siyang nawalan ng kakayahan, na pinipigilan niyang gamitin ang kanyang lakas. Nagpatuloy si James sa pag-set up ng isang formation sa paligid niya upang pagalingin ang kanyang mga sugat, hindi siya pinansin. Ang kanyang katawan ay hiniwa ng libo-libong sword energies. Bagamat gumaling na ang mga panlabas na pinsala, ang kanyang panloob na pinsala ay nangangailangan pa rin ng atensyon. Ang kapangyarihan mula sa sword energies ay nag-umapa sa loob niya, na sinisira ang lahat ng kanilang nakontak. Dati, siya ay nasa isang masikip na lugar at hindi maaaring sugpuin ang kapangyarihan sa kanyang sarili. Ngayon na siya ay nasa isang ligtas na lokasyon, hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas upang supilan ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang chaos power para paalisin ito sa kanyang katawan. Mabilis siyang naka-recover mula sa kanyang mga sugat sa loob ng time formation. Matapos pagalingin ni James ang kanyang sarili, kumunat ang kanyang noo. Isa lang sa mga lungsod ng Soul Race ang naging ganito kalakas, ibig sabihin, ang Soul Race sa kabuuan nito ay nakakatakot. Kung magkakaisa ang 10 mahusay na lahi, halos hindi na sila mapipigilan. Huminga ng malalim si James at inalis ang time formation. Si Dahlia ay nakatayo ng hindi gumagalaw sa parehong lugar sa buong oras na naroon siya. Tumayo si James at itinaas ang seal na inilagay sa kanya. Matapos makalaya si Dahlia, hindi siya agad umalis o sinubukang atakihin siya. Pinandilatan niya lang ng galit si James. Matalim ang titig niya at parang naiinip ito ng malalim sa kaluluwa niya. Galit siya ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihan laban kay James. James looked at her and said calmly, "Don't glare at me that way. I already told you that incident had nothing to do with me." Ngumuso si Dahlia at marahas na sumagot, "Ganun ba? Kung walang kinalaman sa iyo, iligtas mo ang aking lolo at ang iba pang mga taga-nayon." Kumunat ang noo ni James. "Hindi pa ako malakas para gawin yun." "Then, let me go. I'll figure out something out myself." Pakiusap ni Dahlia. Nag-aalala siya sa kanyang nahuli na lolo. Agad na tinanggihan ni James ang kanyang mungkahi, na nagsasabing, "Hindi ko magagawa iyon. Kailangan mong manatili sa tabi ko hanggang sa may sapat kang tiwala sa akin upang dalhin ako sa punong tanggapan ng iyong sekta." Si Dahlia lang ang tanging pag-asa niya ngayon, kaya tumanggi siyang umalis. Kung hindi, magiging napakahirap para sa kanya na hanapin ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Hey ikaw! Galit na galit si Dahlia. Kabanata 4047. Tara na! Mabilis na humakbang pasulong si James.
Sa sandaling inalis ni James ang tingin sa kanya, tumalikod si Dahlia at tumakas. Umalis siya sa maliit na mundo at bumalik sa chaos. Nang maisip ni Dahlia na nakatakas na siya sa kaligtasan, isang figure ang sumili sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Tumingin si James sa kanya at nag-click sa kanyang dila. Imposibleng makatakas sa akin. Matatagpuan kita kaagad, kahit saan ka man tumakbo. Kung gusto mong iligtas ang lolo mo, sumama ka sa akin. Ipasa mo rin sa akin ang lahat ng intelligence network na konektado sa Soul Race. Nang banggitin niya ang pagliligtas kay Carglane, natuwa si Dahlia. Nagtanong siya, mayroon ka bang paraan para iligtas siya? Hindi pa. Bumalik muna tayo sa Soul Realm. Tumalikod si James at umalis papuntang Soul Realm. Makalipas ang ilang saglit na pag-aalinlangan, sumunod naman si Dahlia sa likuran ni James. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa labas ng Soul Realm. Sa chaos sa labas ng Soul Realm, tiningnan ni James ang malaking maunlad na mundo sa harap niya at sinabing, napakalaki ng aura ng iyong kaluluwa. Ang sinumang nakarirango sa itaas mo ay mararamdaman na ikaw ay tao. Kung papasok ka kung anuman, malalaman ka bago pa man makalapit sa mga pangunahing rehiyon ng Soul Race. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? I'll teach you a cultivation method that can help hide your soul aura, mungkahi ni James kay Dahlia. Habang nasa Ecclesiastical Restricted Zone, pinag-aralan ni James ang hindi mabilang na supernatural powers na naiwan ng Acmins. Lahat sila ay makapangyarihang supernatural powers na ginawa ng human race. Kabilang sa mga ito ang malalim na pamamaraan ng paglilinang na may kakayahang itago ang aura ng kaluluwa ng isang tao. Okay. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Dahlia. Pagkatapos ng labanan sa Primordial Realm, ang katayuan ng human race sa Greater Realms ay bumagsak ng husto. Karamihan sa mga powerhouse ng human race ay namatay, at ang kanilang mga kapalaran ay nawala. Ang lahi ng tao ngayon ay hindi kailanman nagmana ng pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Itinaas ni James ang kamay at itinutok ang daliri sa noo ni Dahlia. Biglang nagsimulang damaloy sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa pamamaraan ng paglilinang. Umupo si Dahlia sa lotus position at nagsimulang magproseso ng impormasyon. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim ng naaayon. Nag-set up si James ng time formation sa paligid ng kanyang katawan para bigyan siya ng mas maraming oras para mag-cultivate. Pagkatapos nito, umupo rin si James sa isang lotus na posisyon sa chaos, nag-iisip ng paraan upang mailigtas si Carglane at ang iba pang mga tao. Sa harap ng makapangyarihang Soul Race, wala siyang kapangyarihan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang makalusot sa Hopeless City at gamitin ang intelligence network ng Heaven Eradicating Sect upang maghukay ng impormasyon tungkol kay Carglane at sa iba pang mga bihag. Pagkatapos lamang niyang maunawaan ng mabuti ang sitwasyon ay makakagawa siya ng maayos na plano para iligtas sila. Si Dahlia ay isang mabilis na mag-aral, at mabilis niyang pinagkadalubhasaan ang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa kanya ni James. Pagkatapos ng matagumpay na pag-aaral ng cultivation method, ginamit ito ni Dahlia para itago ang kanyang soul aura. Hindi ma-detect ng Soul Race ang kanyang soul aura habang siya ay nasa kanilang teritoryo, na ginagawang mas madali ang paglipat-lipat. Salamat. Nagpahayag ng pasasalamat si Dahlia. Matapos maipasa sa kanya ni James ang pamamaraan ng paglilinang, bahagyang naibalik ang kanyang tiwala kay James. Ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay madaling makagalaw sa Greater Realms nang hindi kailangang mag-alala na mahuli kung maibabahagi niya ito sa kanila. Hindi naman big deal. Pagkatapos sumagot sa kanya, binago ni James ang kanyang anyo. Mula sa isang gwapong binata ay naging isang napakagandang lalaki. Alam na ng Soul Race kung ano ang itsura namin, kaya mas mabuting mag-disguise na kami, ani James. Sige, nagpalit din ng anyo si Dahlia. Pagkatapos mag-adopt ng disguise ang dalawa, matapang silang pumasok sa Soul Realm. Kabanata 4048. Bumalik sina James at Dahlia sa Soul Realm at nakarating sa labas ng Hopeless City. Mahigpit na binantayan ang Hopeless City noong araw na iyon. Maraming mga gwardya mula sa Soul Race ang nakatalaga sa labas ng gate ng lungsod.
Sa harap ng gate ay nakatayo ang isang 3 metrong taas na berdeng malaking bato na may mga mahiwagang inscription na nakaukit dito. Teka! Agad namang pinigilan ni Dahlia si James. Lumingon si James sa likod at nagtanong, anong meron? Itinuro ni Dahlia ang berdeng malaking bato sa labas ng tarangkahan ng lungsod at sinabing, nakikita mo ba ang berdeng batong iyon? Tumingin si James sa direksyon na itinuro niya, tumango, at sinabing, yeah. What's wrong with it? Sinabi ni Dahlia, iyan ay isang mahiwagang kayamanan na nilikha ng 10 Great Races. Ito ay partikular na ginagamit upang kilalanin ang aura ng mga tao. Kapag na-detect nito ang isang tao, kakaiba ang magiging reaksyon nito. Naglalabas din ito ng liwanag na sinag na maaaring makaramdam ng mga tao. Nang marinig ito, napaatras si James ng ilang hakbang at maingat na tinitigan ang berdeng malaking bato. Sinabi ni Dahlia, karaniwan, masasabi lamang nito na tayo ay mga tao kapag malapit na tayo dito. Bukod pa rito, ang saklaw nito ay maaaring palawakin ng isang powerhouse. Ang mga inscription dito ay kakalat at maghahanap ng mga tao sa lugar. Palibhas ay mayroon sila nito sa tarangkahan ng lungsod, tiyak na sinusubukan nilang pigilan ang mga tao na makapasok sa lungsod. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Paano ko malalaman? Tara sa ibang lugar muna tayo, sabi ni James. Ngayon na mayroong isang kayamanan sa mga pintuan ng lungsod na may kakayahang makita ang aura ng kaluluwa ng isang tao, maaaring makilala siya nito bilang isang tao kahit na itinago niya ang kanyang aura. Sige, tumango si Dahlia. Ang dalawa ay sumuko sa pagpasok sa lungsod at mabilis na umalis sa lugar, patungo sa isang bulubundukin sa labas ng Hopeless City. Pagkatapos, umakyat sila sa isa sa mga bundok. Matapos marating ang summit, ibinalik ng dalawa ang kanilang orihinal na anyo. Tumayo si James sa bundok at pinagmasdan ang maunlad na lungsod sa di kalayuan. Sumimangot siya at nag-isip ng malalim. Nag-aalalang nagsalita si Dahlia, nang mahuli ng Soul Ray si Lolo at ang iba pang mga taga-nayon, hindi nila ito ginawa para patayin sila. Susubukan nilang akitin ng higit pa sa mga miyembro ng ating sekta. Lumingon si James sa kanya at nagtanong, may iba pa bang base ang sekta mo sa Soul Realm? Tumango si Dahlia at sinabing, yeah. We have quite the amount. Gayunpaman, ang Soul Race ay nagalit matapos na patayin ni Bruce ang anak ng isa sa kanilang mga elder. Ng aming mga base at ganap na nawasak ang mga ito. Ang aming nayon ay isa sa napakakaunting nakatayo pa rin. Sa huli, nahuli pa rin sila. Saglit na nag-isip si James at sinabing, ang tanging pagpipilian namin ay ang lumabas sa Hopeless City at subukang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa sitwasyon. Sa lungguhit. Pero paano tayo makakalusot? Nag-aalalang sabi ni Dahlia. Umiling si James, hindi makapag-isip ng plano. Dahil mayroong isang kayamanan sa mga pintuan ng lungsod na may kakayahang makakita ng mga tao, dapat din silang magkaroon ng katulad na mga kayamanan sa loob ng lungsod. Kahit na sila ay sumilip, mahirap gawin ang anumang bagay nang hindi inilalantad ang kanilang sarili. Biglang naalala ni James ang kapangyarihan ng mga Ursa. Ang kanilang kapangyarihan ay may kakayahang gayahin ang anumang iba pang uri ng kapangyarihan. Kung matutunan niya ito, magagamit niya ito para gayahin ang mga aura ng kaluluwa ng ibang lahi at malayang magagalugad ang Hopeless City. Kabanata 4049. Noong nakaraan, itinuro ng mga Ursa ang kanilang signature power sa mga subordinate ng Omnipotent Lord. Hindi inaasahan ni James na mapunta ang sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan niya ang kanilang kapangyarihan. Ang sakit naman ng Asterisk S. Napasimangot na pinunasan ni James ang kanyang mga templo, pagkatapos ay bumaling kay Dahlia. Sa tingin ko kailangan nating kumonsulta sa pinuno ng sekta tungkol sa bagay na ito. Hindi kanya tutulungan. Noong itinatag ang sekta, gumawa siya ng panuntunan na nagbabawal sa ating mga miyembro na iligtas ang mga miyembrong banihag ng kaaway. Umiling siya. Dahil iginiit ni Dahlia na hindi niya ito madadala upang makipagkita sa pinuno ng Heaven Eradicating Sect, walang choice si James kundi ang mag-isa. Gayunpaman, ang pagliligtas kay Cardlane at ang iba ay hindi magiging isang madaling trabaho. Kahit na ang pagpasok sa Hopeless City ay isang problema, lalo na ang pagsisikap na iligtas sila.
Nakaupo si James sa isang malaking bato sa tuktok ng bundok at nakatitig sa Hopeless City sa di kalayuan. Maya-maya, tinanong ni James, gaano kalakas ang Hopeless City? Sumagot si Dahlia, ito ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race. Ang kanilang City Lord ay si Hutchin Halpern. Siya ay mula sa maharlikang pamilya ng Soul Race at isa ring elder. Siya ay lubhang kakila-kilabot at nalampasan ang Macrocosm Ancestral God rank. Siya ay isang quasi-admin. Maraming powerhouse sa Hopeless City. Sa pagkakaalam ko, mayroong 3 quasi-admins at ilang 9-power Macrocosm Ancestral Gods. Ibinahagi ni Dahlia kay James ang kanyang nalalaman. Ang pagdinig kung gaano kalakas ang Hopeless City ay walang nagawa para mapatahimik si James. Alalahanin. Sa ngayon, nakayanan lang niya ang 9-power Macrocosm Ancestral Gods. Halos wala siyang pagkakataon laban sa isang quasi-admin. Sa kasamaang palad, 3 sila sa Hopeless City. Upang iligtas ang iyong mga kamag-anak, kailangan nating gumawa ng plano para madaig ang mga taong ito, nagpasya si James. Nag-isip siya sandali at sinabing, sabihin mo sa akin ang iyong mga contact sa loob ng Hopeless City. Susubukan kong pumasok at alamin ang sitwasyon mula doon. Kailangan mong manatili dito. Kung mahuli ako, huwag mag-alala tungkol sa akin at makatakas sa unang tanda ng kaguluhan. Hahanap ako ng sarili kong paraan para makatakas. Tumingin si Dahlia kay James na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya, ang aming sekta ay maraming mga ahente ng Paniktik, ngunit hindi sila ganoon kalakas. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga tagapaglingkod sa mga mansyon ng mga pangunahing pamilya o mga tagapaglinis sa mga bahay aliwan. Para makipag-ugnayan sa aming intelligence personnel, kakailanganin mo ng code. Bawat isa sa kanila ay sinanay ng ibang tao at lahat sila ay may iba't ibang code. Hindi ko alam kung sino ang mga intelligence personnel sa loob ng Hopeless City, pero alam ko doon ang ilan sa kanila ay naruroon. Ang sikretong code ay para tanungin mo sila ng gusto mo ba ng lalaki. Kung isa sila sa atin, sasagutin nila ang tanong na iyon ng matibay. Tumingin si James kay Dahlia at tumawa. Namula si Dahlia at napasigaw, anong nakakatawa? Wala naman. Inayos ni James ang sarili at nagtanong, sino ang mga contact mo? Hahanap ako ng paraan para makapasok sa lungsod, makipag-ugnayan sa kanila, at mag-imbestiga sa kasalukuyang sitwasyon sa Hopeless City. Ang mga pangalan nila ay, inilista ni Dahlia ang mga pangalan ng lahat ng intelligence personnel mula sa Heaven Eradicating Sect na nakapost sa Hopeless City. Sige, nakuha ko. Matapos malaman ni James ang kanilang pagkakakilanlan, agad siyang tumayo at pinaalalahanan si Dahlia, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Umalis ka kaagad kung mahuli ako. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Teka, tawag ni Dahlia sa kanya. Oo. Lumingon si James at tumingin sa kanya. Sinabi ni Dahlia, lahat ng aking mga contact ay gumagana sa malungkot na mga kondisyon. Mangyaring mag-ingat kapag nakikipag-ugnayan sa kanila, at iwasan ang mga sitwasyon na maglalantad sa kanilang mga pagkakakilanlan sa lahat ng mga gastos. Kapag ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nalantad, ito ay tapos na para sa kanila. Sige. Naiintindihan ko. Tumango si James, pagkatapos ay nawala sa tuktok ng bundok sa susunod na sandali. Kabanata 4050. Si James ay lumitaw muli sa labas ng Hopeless City. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa lungsod at pinakawalan ang kanyang divine sense upang suriin ang paligid. Ang Hopeless City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race, kaya protektado ito ng isang malakas na pormasayon. Karaniwan, ang pagbuo ay magiging hindi aktibo, ngunit ito ay isinaaktibo ngayon. Kapag naisaaktibo ang pormasayon, isasara ang bawat pasukan, na ginagawang ang pangunahing gate ng lungsod ang tanging daan papasok sa lungsod. Sa labas ng gate ng lungsod ay nakalatag ang isang kayamanan na maaaring makilala ang aura ng isang target. Kung lalapit si James ng sobra, makikita nito ang aura ng kanyang kaluluwa at makikilala siya bilang isang tao. Ito ay nilikha ng 10 dakilang lahi upang matanggal at pumatay ng mga tao. Pinagmasdan ni James ang sitwasyon sa labas ng gate ng lungsod mula sa malayo. Nang makita kung gaano kalakas ang lungsod, nagsimula siyang mabalisa.
Nagtago siya sa labas ng lungsod, naghihintay ng pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, si James ay nasa kanyang unang pinagtataguan at hindi gumagalaw. Isang 180 sentimetro ang taas na lalaki na nakasuot ng itim na damit ang biglang naglakad patungo sa lungsod. Hinawakan niya ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, at kinaladkad ang talam nito sa lupa, na nag-iwan ng mga marka. Isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan, na agad na umaakit sa mga gwardya. Pansin pagkaraan, libo-libong gwardya ang sumugod sa kanya. Si James, na nakatago pa rin sa malayo, ay nagulat nang makita ang lalaking papalapit sa tarangkahan ng lungsod. Siya ay walang iba kundi si Bruce, na nakapatay ng isang kababalaghan ng Soul Race kanina. Aura. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang malaking kutsilyo, itinutok ito sa mga bantay na nasa unahan niya, at hiniling, dalhin mo rito ang iyong City Lord, gusto ko siyang makausap. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang biglang sumilay sa lupa. Ang Panginoon ng walang pag-asa na lungsod, si Hutchin, ay lumitaw mula sa loob nito. Nang makita niya si Bruce sa labas ng gate ng lungsod ay agad na umitim ang mukha nito. Kanina pa kita hinahanap, pero sinamantala mo ang pagkakataon para ibigay ang sarili mo sa akin. Palibutan mo siya. Gusto ko siyang mahuli ng buhay. Nagmamadaling lumabas ang libo-libong gwardya at agad na pinalibutan si Bruce. Haha! Humagalpak ng tawa si Bruce habang nakatingin sa mga gwardya. Pumunta ako dito na may desisyon na hindi ako aalis ng buhay. Matapos patayin ang kababalaghan ng Soul Race, nakatakas si Bruce sa isang ligtas na lokasyon. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang punong nayon at ang mga taga-nayon ay nahuli. Sa huli, nagpakita siya ng sarili para iligtas sila. Nadakip ang punong nayon at ang iba pa dahil kusa siyang kumilos. Kung hindi niya pinatay ang kababalaghan ni Soul Race, hindi niya magagalit ang Soul Race at ang kanyang nayon ay naligtas. Ako ang may pananagutan sa pagpatay sa kababalaghan mo. Wala itong kinalaman sa punong barangay ko. Sinabi ni Bruce, ang punong nayon at ang iba pa ay naninirahan sa pag-iisa sa isang maliit na nayon sa loob ng Soul Realm. Hindi pa sila nakagawa ng anumang bagay para salungatin ang Soul Race. Hayaan mo sila. Ako ang magtataglay ng mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. Hutchin snorted disdainfully. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka na magtakda ng mga kondisyon? Sa sandaling iyon, ang langit ng aura ni Bruce ay nag-rocket at nag-disperse upang bumuo ng isang nakakatakot na magnetic field. Ang mga mukha ng mga gwardya ay naging distorted nang makaharap nila si Bruce ng buong lakas. Ikaw ay isang quasi-Acmin. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Hutchin si Bruce. Naramdaman din ni James ang aura mula sa malayo at bahagyang nagulat din. Mula sa narinig ni James, si Bruce ay isang kababalaghan, ngunit naabot lamang niya ang tuktok ng isang 9-power macrocosm ancestral god. Hindi pa niya naabot ang ranggo na quasi-acme. Tumingin ng masama si James kay Bruce. Hindi nagtagal, naintindihan na niya ang nangyayari. Napaka-unstable ng aura ni Bruce, at hindi pare-pareho. Isinakripisyo niya ang sarili niyang blood essence at kaluluwa para sa pilitang maabot ang quasi-acme rank. Kahit na siya ay pansamantalang malakas, siya ay mawawala ng kakayahan pagkatapos ng labanan. Kahit na mabuhay siya, mawawala ang kanyang cultivation base at magiging baldado magpakailanman. This guy don't even care for himself. He is willing to sacrifice himself to save them. Hindi maiwasan ni James na mag-alala para kay Bruce. Kabanata 4051. Naramdaman din ni Hutchin na pilit na pinataas ni Bruce ang kanyang ranggo at lakas ng cultivation. Tumawa siya ng mapanukso at sinabing, akala mo ba mailigtas mo sila mula sa Hopeless City gamit ang iyong hindi mapagkakatiwalaang quasi-acme rank? Itinaas ni Bruce ang kanyang malaking kutsilyo, at ang talam ay kumikinang ng maliwanag. Til gawin kung ano ang kinakailangan. Babahain ko ng dugo ang mga lansangan kung hindi mo sila pinakawalan. Kahit ibaba mo ako, kakalagkarin ko ang lahat ng makakaya ko. Alam kong maraming powerhouse ang Hopeless City, pero hindi ko hahayaang patayin mo ako ng ganoon kadali. Magkakaroon ako ng sapat na oras para patayin ang kahit ilan sa iyong mga tao. Dahan-daang lumapit si Bruce sa kanila,
hakbang-hakbang, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding presyon. Sa pagdaan niya, ang lupa sa ilalim niya ay nag-crack at ang espasyo na nakapalibot sa kanya ay nag-ward. Tumango siya, Ikanaway ni Bruce ang kanyang malaking kutsilyo, inihagis ang sword light. Ang kanyang pag-atake ay agad na ikinamatay ng ilan sa mga gwardya na nakapaligid sa kanya. Bagamat malalakas ang mga gwardya, hindi sila kalaban ni Bruce na isang quasi-Acmin. 4 na sinag ng liwanag ang lumiwanag mula sa langit at lumitaw sa paligid ni Bruce, na unti-unting nag-anyong 4 na tao. Ang 4 na ito ay mga powerhouse ng Hopeless City. 3 sa kanila ay quasi-Acmens, at ang natitira ay ang pinakamataas na 9-power macrocosm ancestral god. Agad nilang kinulong si Bruce. Nagmamasid si James mula sa malayo at umiling, sinabing, talagang walang hiya siya. Sinasaklaw niya ang Hopeless City ng mag-isa. Kahit naubusin niya ang enerhiya mula sa kanyang kaluluwa para pansamantalang makapasok sa quasi-Acme rank, nalilinlang siyang isipin na kaya niyang iligtas ang kanyang mga kamag-anak ng mag-isa. Sa labas ng lungsod, sumiklab ang isang matinding labanan. Sabay-sabay na inatake ng 4 na powerhouse si Bruce. Alam ni James na natalo si Bruce. Kahit na nagawa niyang pumatay ng ilang mga gwardya, sa huli ay mahuhuli siya o papatayin. Hindi nilayon ni James na iligtas siya dahil sisingilan din niya ang sarili niyang kamatayan. Gayunpaman, ang biglaang pagdating ni Bruce ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Magulo sa labas ng lungsod, at maraming gwardya ang sumugod upang sumama sa labanan. Kaya, maaari niyang samantalahin ang kaguluhan at makalusot sa Hopeless City. Bagamat ang kayamanan na nakakakita ng kaluluwa ay nasa labas pa rin ng tarangkahan ng lungsod, karamihan sa mga gwardya ay umalis sa kanilang mga pwesto upang sumali sa laban, at walang nagbabantay dito. Itinago ni James ang kanyang aura, naging invisible, at tahimik na lumapit sa gate ng lungsod. Kasabay nito, mahigpit din niyang pinagmamasdan ang labanan sa labas ng lungsod. Matindi ang labanan. Nakipaglaban si Bruce laban sa 4 na powerhouse at hindi mabilang na mga gwardya. Bagamat siya ay isang quasi-Acmin, hindi niya madaig ang mga ito at nasugatan sandali matapos magsimula ang laban. Tahimik na nagpakawalas si James ng isang nakatagong sinag ng liwanag patungo sa kayamanan na nakatuklas ng kaluluwa, na pinasabog ito. Sa sandaling maalis ang kayamanan, mabilis na pumasok si James. Ang Soul Race ay walang inisip tungkol sa Soul Detecting Treasure na natangay at ipinapalagay na aftershock mula sa malayong labanan ang dahilan sa likod nito. Matapos makapasok sa lungsod, inilabas ni James ang kanyang Divine Sense upang suriin ang paligid. Ang ilang mahahalagang lugar sa lungsod ay naglalaman din ng mga katulad na kayamanan na maaaring makakita ng mga aura ng tao. Maliwanag na ang lahi ng kaluluwa ay natakot sa sekta ng pag-aalis ng langit. Kahit nataglay nila ang gayong kamangha-manghang kapangyarihan, natatakot pa rin sila sa mga tao. Nang makapasok sa lungsod, nakahinga ng maluwag si James. Hanggat lumayo siya sa mga lugar na binabantayan ng Soul Detecting Treasures, magiging maayos siya. Nagsagawa siya ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang, na humadlang kahit na ang mga may mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa kanya na makita ang kanyang aura ng kaluluwa. Ang pinakamahalagang gawain ay ang hanapin ang mga panloob na lalaki ni Dahlia at mas maunawaan ang sitwasyon. Noon lamang niya nailigtas si Carglane at ang iba pa. Sa labas ng lungsod, ipinagpatuloy ng labanan ang pagsira sa kanilang paligid. Si Bruce ay dumating sa lungsod na nagpasya na mamatay. Desidido siyang ibagsak ang ilang manlalaban ng Soul Race kasama niya. Ang mga bagay na tulad nito ay isang pangkaraniwang pangyayari mula noong Primordial Realm era. Kabanata 4052. Si Bruce ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sa ika-12 universo, siya ay maituturing na halos hindi magagapi. Kahit na ang nasugatan na si Ursa ay walang laban sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi kapansin-pansin sa Greater Realms. Ni hindi niya kayang talunin ang isang lungsod sa ilalim ng jurisdiction ng Soul Race. Sabay-sabay siyang inatake ng mga powerhouse mula sa Soul Race, at isang matinding labanan ang sumiklab sa labas ng lungsod, na nagdulot ng matinding pagkawasak sa paligid. Habang nagpapatuloy ang labanan, nakalusot si James sa Hopeless City.
Sa kasamaang palad, ang lungsod ay binabantayan pa rin ng husto sa loob. Kaya, maingat siyang gumalaw at nakahanap ng isang lugar na makahiga pansamantala. Nakahanap si James ng manor na matagal nang inabandona. Ang bakuran ng manor ay medyo maliit at sumasaklaw lamang ng kaunti sa 1,000 metro kwadrado. Ang dating may-ari ng lugar ay isang rogue cultivator na walang sekta o pamilya. Siya ay nanirahan sa Hopeless City ngunit namatay sa kamay ng kanyang mga kaaway. Pagkamatay niya, binawi ng Hopeless City ang manor. Ang Hopeless City ay napakalaki at itinayo sa pagitan ng ilang espiritual na bundok. Ang lungsod ay mayroon ding ilang espiritual na bundok sa loob nito, at ang manor ay nakaupo mismo sa pagitan ng dalawang bundok. Ang lokasyon nito ay hindi masyadong perpekto, kaya walang may gusto nito. Nang pumasok si James sa Hopeless City, gumamit siya ng ilang bihirang materyales para bilhin ang manor. Tiningnan ni James ang lungsod mula sa kanyang bakuran. Ang labanan sa labas ay magulo, at ang tindi nito ay mararamdaman hanggang sa bakuran. Halos isinakripisyo ni Bruce ang kanyang puwersa sa buhay upang makakuha ng napakalaking lakas. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kalaban ay masyadong malakas para sa kanya. Sa ilalim ng mabigat na pagsalakay, unti-unti siyang itinulak sa isang sulok. Hindi nagtagal ay naabutan siya ng pagod. Sa huli, nahuli siya ng kanyang mga kaaway. Napakatangang tao. Nang makitang hila-hila si Bruce, umiling si James nang hindi sumasang-ayon. Hinding-hindi siya magiging walang ingat kung siya ay nasa parehong posisyon. Dumating si Bruce sa Hopeless City at hiniling na palayain ang kanyang mga kasama. Hindi lamang niya nabigo na iligtas ang mga ito, kundi inilagay niya sa panganib ang kanyang sarili. Ngayong nahuli na ang tanga, isa pang tao ang nadagdag sa listahan ng mga taong kailangan kong iligtas. Nakakainis. Pinisil ni James ang tungki ng ilong niya. Ang isang maswerteng bagay mula sa kinalabasan na ito ay ang kayamanan na nakatuklas ng kaluluwa sa tarangkahan ng lungsod ay naalis pagkatapos na madala si Bruce. Tila inilabas ito ng Hopeless City para mahuli si Bruce. Natakot sila na siya ay pumuslit sa lungsod at isagawa ang kanyang paghihiganti. Ngayong nahuli na si Bruce, wala na silang nakitang dahilan para itago ang kayamanan doon. Matapos maalis ang kayamanan na nakatuklas ng kaluluwa, nakahanap din ng pagkakataon si Dahlia, na naghihintay sa labas ng lungsod, upang makalusot sa lungsod. Pagkatapos, sinundan niya ang landas na naiwan ni James upang muling makasama siya. Sa loob ng isang silid sa manor, hinawakan ni Dahlia ang kamay ni James at nagsusumamo. Iligtas mo si Bruce. Nakikiusap ako, please. Nasaksihan ni Dahlia ang labanan mula sa labas ng lungsod. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na makialam. Madakip sana siya agad kung magpapakita siya. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang nakakulong si Bruce. Walang magawang sabi ni James, nag-charge siya ng walang taro sa kanyang sarili. Paano ko siya ililigtas ngayong lahat ay nakakulong na ng soul race? Inaasahan mo bang susundan ko ang mga yapak niya at kukuha ng sandata para hamanin sila sa harapan? Patay na ako bago ako makarating sa kanilang punong tanggapan. Huminahon si Dahlia, naluluhang tumingin kay James, at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Umupo si James at sinabing, kailangan nating mang-alap ng maraming impormasyon hanggat maaari sa ngayon. Makipag-ugnayan sa iyong mga especially iya at makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol kay Bruce, Carglane, at sa kinaroroonan ng iba pa. Sige. Makikipag-ugnayan ako sa kanila kaagad. Agad namang tumanggo si Dahlia. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, okay. Mas mabuting umalis ka na. Maghihintay ako dito para sa ilang magandang balita. Dali-daling umalis si Dahlia nang walang pagkaantala. Kabanata 4053. Binago ni Dahlia ang kanyang hitsura, at ginamit ang cultivation method na natutunan niya kay James para itago ang kanyang soul aura. Hanggat lumayo siya sa mga lugar na may mga kayamanan na nakakatuklas ng kaluluwa, may tatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao. Umalis si Dahlia sa courtyard house, habang hinihintay ni James ang kanyang pagbabalik sa kwarto. Sinimulan niyang pag-isipan ang lahat ng nangyari. Sa ika-12 universo, siya ay itinuturing na tugatog ng lakas.
Gayunpaman, siya ay hindi gaanong mahalaga sa Greater Realms at hindi man lang matalo ang isang Elder mula sa Soul Race. Gusto niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa Greater Realms, ngunit napatunayang mas mahirap iyon kaysa sa inaakala niya. Nagsimulang gumawa ng mga plano si James. Ang prioridad niya sa sandaling ito ay itaas ang kanyang cultivation na ranggo hanggat maaari at maabot ang ikapitong yugto ng Omniscience Path. Tinitimbang din niya kung itutuloy niya ang paglilinang ng kanyang Chaos Power at makuha ito sa Quasi-Acme rank. Sa kasamaang palad, si Thea ang may pinakamaraming alam tungkol sa Chaos Power. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiisip kung paano ito linangin ng maayos. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang iba pa niyang path powers para pahusayin ang chaos power niya at dagdagan ang lakas nito ng naaayon. Gayunpaman, nadama ni James na ang chaos power ay hindi nilayo na linangin sa ganitong paraan. Nag-aalala siyang bumantong hininga. Mukhang kailangan kong makipagkita sa Doom Race para malaman kung paano linangin ang chaos power. Kahit alam na niya ang gagawin, hindi pa nakakaalis si James. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para iligtas muna si Carglane at ang iba pa. Kahit na hindi niya sila mailigtas ng mag-isa, kailangan niyang makipagkita sa Heaven Eradicating Sect para humingi ng tulong. Nagsimulang magplano si James ng kanyang susunod na hakbang. Samantala, naging abala si Dahlia sa pangangalap ng intel. Mabilis siyang bumalik nang siya ay umalis. Sa 3 araw, bumalik siya sa looban ng bahay. Masasabi ni James sa kanyang mataimtim na ekspresyon na hindi siya dumating na may dalang magandang balita. Umupo si Dahlia at uminom ng tubig. Tumingin si James sa kanya, naghihintay ng sasabihin niya. Maya-maya, huminga siya ng malalim. Anong mali? Wala na ba talagang magandang balita? Tanong ni James. Tumango si Dahlia at tahimik na sinabi, oo. Nalaman ko kung gaano kahirap ang mga bagay mula sa ilan sa aking mga network. Si Lolo, Bruce, at ang mga taga-nayon ay nakakulong sa loob ng piitan ng Mount Carsley. Isang powerhouse na nagngangalang Waspen Jacered ang nagbabantay sa piitan. Hindi siya nilalang ng Soul Race pero isa siya sa mga opisyal nila. Tumingin si James sa kanya at sinabing, nakakuha ka lang ng ganito karaming impormasyon sa kabila ng ilang araw na pag-alis. Nang makita ni Dahlia ang walang pakialam na ekspresyon ni James, naramdaman ni Dahlia na kumulo ang puso niya sa galit. Siya burst out sa kanya. Nasa Hopeless City tayo. Ito ang teritoryo ng Soul Clan. Ang Mount Carsley ay kung saan nananatili ang Hopeless City's Lord. Kahit ang sarili nilang powerhouses ay hindi pinahihintulutang pumasok sa bundok, lalo pa ang taong katulad ko. Hindi naging madali para sa akin ang pagkalap ng impormasyong ito. Kung napakahusay mo, paano ka mag-ipon ng intel sa halip? Hoy, panoorin mo. Sa ngayon, ikaw ang humihiling sa akin na iligtas ang iyong mga taga-nayon, sabi ni James. Nang marinig ito, mabilis na nilunok ni Dahlia ang kanyang galit at ibinaba ang kanyang ulo. I'm sorry. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan nila at inunahan ko ang sarili ko. Nagpakumbaba si Dahlia. Tumingin siya kay James at maingat na nagtanong, kung gayon, paano tayo magpapatuloy? Bahagyang umiling si James, hindi makapag-isip ng maisasagawang plano. Saglit siyang nag-isip at sinabi, nakakatwira na ang lahing kaluluwa ay sinusubukang gamitin ang mga bihag na ito para akitin ang mas marami pang miyembro ng iyong sekta, dahil hindi sila nagmamadaling patayin sila at pinapanatili silang buhay para sa ngayon. Dahil kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito, hindi na sila ipapatupad ng Soul Race sa lalong madaling panahon. Hindi natin kailangang magmadali at dapat dahan-daang mag-isip ng solusyon. Napailing si Dahlia sa pagkadismaya at sinabing, kahit na ang Soul Race ay maglabas ng balita tungkol sa kanilang pagkabihag, hinding-hindi makakaligtas ang ating mga miyembro ng sekta. Bakit ang iyong sekta ay gumawa ng gayong katangahang tuntunin? Kumunot ang noo ni James. Paliwanag ni Dahlia, kami, tao, ay masyadong mahina kumpara sa ibang lahi. Ito ang tanging paraan upang mapanatili natin ang ating lakas. Kung bulag tayong sumugod para iligtas ang bawat nahuli na individual, matagal nang napahamak ang human race. Kabanata 4054. 3 araw nang wala si Dahlia para kumuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga tao.
Siya ay pananghinaan ng loob na malaman na sila ay banihag ng kanilang mga kaaway. Sa ganitong mga sitwasyon, alam niyang halos imposibleng iligtas sina Carglane, Bruce, at ang iba pa. Natahimik siya, ngunit nababalot ng kalungkutan ang kanyang makatarungang katangian. Tumingin si James sa malabo niyang mga mata, umiling, at tiniyak siya, huwag kang mag-alala. Tutulungan ko sila at gagawin ko ang lahat para mailigtas sila. Mula sa malungkot na ekspresyon ni Dahlia, masasabi ni James kung gaano karaming pagdurusa ang dinanas ng mga tao sa lahat ng oras na ito. Seryosong tumingin si Dahlia kay James, siya na lang ang pag-asa niya ngayon. Magpahinga ka muna. Lalabas ako para mamasyal. Pagkatapos magsalita ni James, tumayo siya at naglakad palabas ng courtyard house. Nagpatuloy siya sa pagtungo sa buhay na mga lansangan ng lungsod. Ang Hopeless City ay maunlad at puno ng buhay. Maraming pamilya ng soul race ang naninirahan sa mga espiritual na bundok sa paligid ng lungsod. Bukod sa kanila ay may iba pang lahi na piniling lumipat doon. Karamihan sa mga powerhouse ay nananatili sa paligid ng kani-kanilang espiritual na mga bundok at mamasyal lamang sa paligid ng lungsod kapag sila ay may libreng oras. Nagtungo si James sa direksyon kung saan matatagpuan ang Mount Carslake at kalaunan ay nakarating sa mga tarangkahan ng bundok. Ang Mount Carslake ay ang pundasyon ng Hopeless City at kung saan matatagpuan ang base camp ng City Lord, Hutchin. Ilang quasi-acmin ang nanirahan sa lungsod kasama ng ilang iba pang mga powerhouse sa tuktok ng Macrocosm Ancestral God rank. Sa Mount Carslake, bukod sa Hutchin, mayroong isa pang powerhouse na pinangalanang Waspen. Sa kabila ng Mount Carslake na mayroon lamang 2 powerhouse na nakatayo doon, kung may mangyayari, kakailanganin lamang ng maikling sandali para sa lahat ng mga powerhouse sa Hopeless City na magmadali sa kanilang suporta. Tumayo si James sa labas ng Mount Carslake at tumingin sa mga gwardya na nagpapatrolya sa labas. Ito ay isang mahirap na pagliko ng mga kaganapan para sa kanya. Ang tanging naiisip niya ay ang makalusot sa Mount Carslake at subukang lumapit sa piitan. Susunod, kailangan niyang makuha ang tiwala ni Waspen kahit papaano at palihim na ilalabas ang lahat sa piitan. Hanggat mapapalaya sila ni James, tiwala siyang may lalabas niya sila ng lungsod ng ligtas. Gumagala si James sa labas ng Mount Carslake. Pagkatapos magpasya sa mga magaspang na detalye ng kanyang plano, bumalik siya sa looban ng bahay. Paano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dahlia sa kanya pagkabalik niya. Umupo si James at sinabing, mayroon akong ideya. Ano ito? Napatingin sa kanya si Dahlia. Ibinahagi ni James ang kanyang mga saloobin at ang kanyang plano sa ngayon. Ito lang ang aming opsyon, at kakailanganin ko ang iyong tulong upang maisakatuparan ito. Kailangan kong gamitin mo ang iyong mga intelligence network para malaman kung sino ang mga malalapit na kontak ni Waspen. Tingnan kung maaari mong akitin ang sinuman sa kanila palabas ng lungsod. Kakailanganin natin silang bitag kahit papaano. Pagkatapos, itatago ko ang aking sarili bilang kanyang kakilala at papasok ako sa Mount Carslake. Ito ba ang naisip mo? Seryosong tanong ni Dahlia, hindi ba masyadong delikado ang planong ito? Kung nabigo ka, walang paraan. Nagkibit balikat si James. Ito lang ang naiisip kong paraan para iligtas sila sa ngayon. Dapat kang magmadali at mag-imbestiga. Ipaalam sa akin kapag may nahanap ka. Pagkatapos magsalita ay umalis na si James at bumalik sa sariling kwarto. Bagamat nag-aalangan, mabilis na umalis si Dahlia para mag-imbestiga. Hindi nagtagal bago siya bumalik. May nahanap ako, James. Tumingin si James sa kanya at hinimok siyang magsalita, good. Sige na. Sinabi ni Dahlia, si Waspen ay isang makapangyarihang opisyal sa Mount Carslake at may maraming disipulo. Ang kanyang pinagkakatiwalaang disipulo ay si Balche Kairis. Ibinahagi ni Dahlia ang kanyang mga natuklasan. Kabanata 4055. Ang tunay na anyo ni Balche ay isang Lernayan Hydra. Si Waspen ay lubos na pinahahalagahan at ipinasa ang kanyang kultibasyon na mana kay Balche. Si Balche ay nagtataglay din ng isang tiyak na halaga ng prestihiyo sa loob ng Mount Carslake. Hinimas ni James ang kanyang mga templo at nagtanong, nasaan si Balche ngayon?
Sumagot si Dahlia, ayon sa impormasyong nakalap ko, siya ay kasalukuyang wala sa Mount Karseg at napunta sa isang maliit na mundo na tinatawag na Space Realm. Oh, anong ginagawa niya doon? Sinasabi sa akin ng aking intel na ang ilang uri ng kahanga-hangang Empyrean herb ay lumitaw sa Space Realm, sa loob ng teritoryo ng Space Race. Pumunta doon si Balche para kunin, sagot ni Dahlia. Agad na tumayo si James at sinabing, good. Pagkatapos, gagawin namin kaagad ang aming mga plano. Pumunta tayo sa Space Realm, hanapin si Balche, at hulihin siya. Pagkatapos, kukunin ko ang kanyang pagkakakilanlan at babalik sa Hopeless City upang tingnan kung palayain ang iyong mga nayon. Okay. Tumango si Dahlia. Matapos ay hash ang mga detalye, umalis ang dalawa sa Hopeless City at dumiretso sa Space Realm. Sa pagpunta roon, banilinan ni Dahlia si James tungkol sa Space Realm at sa Space Race. Ang Space Realm ay isang maliit na mundo sa Greater Realms at hindi masyadong sikat. Ang Space Race ay medyo mahina din kumpara sa iba pang mga karera sa Greater Realms. Masyado silang kulang sa kapangyarihan na wala man lang silang 9-power Macrocosm Ancestral God. Mula sa aking pag-unawa, ang Space Race ay dating napakalakas sa nakaraan. Oh, ganun ba? Oo. Ang Greater Realms ay palaging nakikipagkumpetensya sa kanilang mga sarili para sa pamumuno sa iba pa. Sa kasalukuyang panahon, wala sa ibang mga lahi ang kayang sakupin ng Greater Realms, kahit ang makapangyarihang Dooms o ang Urses. Gayunpaman, mayroong isang tiyak na panahon kung saan ang Space Race ay nagkaisa at namuno sa Greater Realms. Bakit wala na silang kapangyarihan ngayon? Tanong ni James. Umiling si Dahlia. Hindi niya alam ang mga detalye dahil ito ay nasa malayong nakaraan. Karamihan sa mga tao ay halos nakalimutan na ang tungkol sa Space Race. Nagmamadaling binagtas ni na James at Dahlia ang chaos. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa labas ng Space Realm. Naglabas si Dahlia ng mapa ng Greater Realms at inalam ang kanilang lokasyon. Pagkatapos, inilagay niya ito, itinuro sa unahan nila, at sinabing, iyan ang Space Realm. Tanong ni James, sa impormasyong nakalap mo, sinasabi ba nito na eksaktong kinuha ni Balche? Hindi. Ang dami lang sinabi sa akin ng intelligence personnel ko. Ang alam lang nila ay halos 1,000,000 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Balche sa Hopeless City. Walang kasiguraduhan kung nandito pa siya sa Space Realm. Tingnan natin. Pumasok si James sa Space Realm. Siya ay humakbang pasulong, dumaan sa Cosmic Barrier, at lumitaw sa loob ng planeta. Sumunod naman sa kanya si Dahlia. Ang mga network ng intelligence ng human race ay sumasaklaw sa malaking bahagi ng Greater Realms. Maraming tao ang nagtago sa loob ng mas maliliit na mundo para maiwasang habulin ng 10 Great Races. Kaya, lalo silang nabigyang alam tungkol sa sitwasyon sa mga lugar na ito. Medyo alam ni Dahlia ang tungkol sa Space Realm. Ang base ng mga operasyon ng Space Race ay nasa isang lugar na tinatawag na Yimiz. Ang Panginoon ng Space Races ay si Hastris Saberton, isang 7-power Macrocosm Ancestral God. Ang Space Race ay may mabuting pakikitungo sa ibang mga lahi, lalo na sa mga tao. Kahit na ang lahi ng tao ay nilapastangan ng lahat ng iba pang lahi ng Greater Realms, napanatili ng Space Race ang kanilang mapayapang relasyon. Ang Heaven Eradicating Sect at ang Space Race's Lord ay madalas na nagbabahagi ng kanilang kaalaman sa cultivation sa isa't isa at sabay na tinatalakay ang Greater Realms. Lahat ng ito ay alam ni Dahlia. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mula pa sa mahabang panahon at wala siyang ideya kung ano ang Space Race ngayon sa kasalukuyan. Kabanata 4056 ang punong tanggapan ng Space Race ay nakabase sa Yimiz. Mabilis na naglakbay sina James at Dahlia patungo sa Space Realm. Ang istruktura ng Greater Realms ay katulad ng universo kung saan nagmula si James. Mayroon din silang mga universo, bituin, at kalawakan. Isa sa bandang huli, nakatagpo sila ng spatial rift. Sa di kalayuan, tila ang espasyo sa paligid nito ay hiniwa ng espada ng powerhouse. Tinuro ni Dahlia ang lamat at sinabing, Yimiz yan. Matatagpuan ito sa pinakagitnang rehiyon ng Space Realm. Ang tamang pangalan nito ay Starry Yimiz. TC. Kinuha ni James ang paliwanag niya. Mabilis na umabant ang dalawa.
Habang papalapit sila, nagsimulang lumaki ang spatial rift. Sa pamamagitan ng lamat, nakita ni James ang hindi mabilang na mga bituin. Ang bawat bituin ay napakalaking laki at nag-imbak ng saganang enerhiya mula sa langit at lupa. Ito ay isang angkop na lugar upang manirahan. Dumating ang dalawa sa labas ni Starry Yemiz. Habang nakatayo siya sa hangganan nito, nakikita ni James ang libo-libong kalawakan. Ang tanawin ay nakamamanghang at nakakabighani. Itinuro ni Dahlia ang pinakagitnang lugar at nagtanong, nakikita mo ba ang pinakamalaking planeta doon? Ito ay tinatawag na Turcosmos, na pinangalanan bilang parangal sa space race. Dito rin nakatira ang karamihan sa space race. Bihira silang maglakbay sa ibang mga kaharian sa dalawang dahilan. Ang una ay ang karamihan sa kanila ay may mababang ranggo ng paglilinang, kaya hindi nila kayang pumunta sa ibang mga mundo. Pangalawa, ito rin ay dahil ayaw nilang umalis sa space realm. Binilisan ng dalawa ang lakad nila. Hindi nagtagal, nakarating sila sa cosmos. Ang planeta ay mukhang napakapayapa, na walang mga palatandaan ng alitan o labanan. Iba ito sa inaasahan ni James. Sa pagkakaalam niya, ang alagad ni Waspen, si Balche, ay naglakbay dito upang makakuha ng isang pambihirang Empyrean herb. Kung tama ang balitang iyon, dapat ay kaliwat kanan ang mga away sa space realm. Gayunpaman, ang lahat sa paligid nila ay kalmado at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng labanan. Hinaplos ni James ang kanyang baba at nagtanong, dumating si Balche kay Yemiz a million years ago, di ba? Masyado na ba tayong huli? Kinuha na ba niya ang damo at umalis sa space realm? Sumenya si Dahlia na hindi sigurado. Hindi ko alam. Kailangan nating makita para sa ating sarili. Sige. Tara na. Ang dalawa ay nagpatuloy sa space realm, na lumilitaw sa cosmos. Sa sandaling makapasok sila sa planeta, nakaramdam si James ng kakaibang puwersa. May ilang mystical force sa hangin, bulalas niya sa gulat. Paliwanag ni Dahlia, stellar power ito. Ang space realm ay may pinakamalakas na stellar power. Gayunpaman, ang stellar power ay mahirap linangin at nangangailangan ng isa na matuto ng kakaibang paraan ng paglilinang. Karamihan sa mga pamamaraan ng paglilinang na ito ay nabibilang sa space race. Tulad ng inaasahan mula sa greater realms. Kahit na ang isang maliit na mundo na tulad nito ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa ating universo. Napabuntong hininga si James. Nang marinig ito, nag-isip si Dahlia kay James at nagtanong, nagsasabi ka ba ng totoo? Dumating ka ba dito mula sa primordial realm? Namatay na ba ang mga dating powerhouse ng human race at naging universities para bumuo ng mga bagong universo? Malalaman mo sa hinaharap. Hindi na nagdetalye si James at diniinan pa. Matapos ang sunod-sunod na hindi magandang pangyayari na naging dahilan ng pagkakahuli sa kanyang angkan, nag-ingat si Dahlia sa kanya at hindi nagtiwala sa kanya. Pakiramdam niya ay bingi ang kanyang paliwanag at sa gayo'y itinago niya ang kanyang mga salita sa kanyang sarili. Pagkatapos lumitaw sa base ng space race, napansin ni James ang hindi mabilang na espiritual na mga bundok at lungsod na itinayo sa lahat ng dako. Ang isang malaking bilang ng mga nilalang mula sa space race ay naninirahan sa mga lugar na ito. Hindi alam ni James kung ano talaga ang hitsura ng space race, ngunit sa masasabi niya, karamihan sa kanila ay nagpatibay ng mga anyo ng tao. May nararamdaman ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang labanan sa isang lugar. Ang kanyang divine sense ay nakakuha ng isang malakas na shockwave mula sa labanan na nagmumula sa isang espiritual na bundok. Tingnan natin. Agad siyang sumugod sa espiritual na bundok, kung saan naramdaman niya ang kaguluhan. Kabanata 457 Hindi nagtagal, dumating si James sa labas ng espiritual na bundok kung saan sumiklab ang isang matinding labanan. Dalawang malalaking hukbo ang nakikipaglaban sa isa't isa, at daan-daang sundalo ang nakibahagi sa labanan. Wasak-wasak na ang paligid. Agad na nakilala ni Dahlia ang lugar at sinabing, malamang ito ang base ng space race. Nagdala si Balche ng isang hukbo mula sa Soul Realm upang kunin ang damo ngunit hindi makalusot sa pagbuo ng bundok ng space race. Ginagawa nitong mas simple ang mga bagay. Sinapo ni James ang kanyang mga palad, at naghanda na tumalon sa labanan.
Bago siya makakilos, hinayla siya ni Dahlia pabalik at pinaalalahanan siya, hindi ka dapat kumilos ng walang ingat. Malungkot na sinagot siya ni James, anong problema? Nagdududa ka pa ba sa akin? Isa lang siyang Peak 9 Power Macrocosm Ancestral God. Maaari ko siyang sirain sa loob ng ilang minuto. Bagamat walang tsansa si James na manalo laban sa isang quasi-Acmin, tiwala siya na mabilis niyang matatapos ang isang 9-power macrocosm ancestral god. Dali-daling paliwanag ni Dahlia sa sarili, syempre, naniniwala ako sa iyo. Gayunpaman, ang hukbo dito ay pinamumunuan ni Balche. Siya ang inner disciple ni Waspen. Kapag may nangyari sa kanya, siguradong magpapadala siya ng mensahe pauwi. Kung mangyayari iyon, susuriin siya ni Waspen mula sa Soul Realm. Ang aming layunin ay hindi upang patayin siya, ngunit upang mahuli siyang buhay at makuha mo ang kanyang pagkakakilanlan upang makalusot sa Soul Race. Oo, alam ko. Anyway, umupo ka lang at panoorin kung ano ang magagawa ko. May tiwala si James sa sarili. Noong si James ay nasa Ecclesiastical Restricted Zone, nagawa niyang isil ang Qui-Omars. Ang lakas ni Balche ay halos kapareho ni Qui-Omars. Kung mapipigilan niya si Qui-Omars, hindi magiging mahirap na gawin iyon kay Balche. Gayunpaman, nais ni James na mag-ingat at nagpa siya na mas angkop na itago ang kanyang sarili bilang Yori. Sa susunod na sandali, nawala siya sa simpleng paningin. Samantala, marami sa mga powerhouse ng space race ang nagtipon sa pinakamataas na tuktok ng Mount Celestial, na matatagpuan sa Space Realm. Panginoon, hindi namin kayang magpatuloy ng ganito. Ang ating mga kalaban ay walang humpay. Matagal na kaming nagsisikap na palayasin sila, at halos hindi na kami nakakapit ngayon. Sa karamihan, maaari lamang natin silang i-resistema sa loob ng 1,000 taon bago sila tuluyang masira sa ating pagbuo. Isang matandang lalaki ang nagpahayag ng kanyang mga alalahanin. Ang lalaking nakatayo sa harap ng grupo ay isang medyo may edad na lalaki. Sa malungkot na ekspresyon, bumantong hininga siya bilang pagbibitiw. Kalooban ba ng langit na masira ang ating lahi? Swoosh! Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at naging matandang lalaki na nakasuot ng asol na damit. Ang matandang lalaki ay talagang si James na nagkukunwari bilang dakilang elder ng lahi ng Doom, si Yori. Ang Space Realm ay matatagpuan sa isang malayong bahagi ng Chaos, at walang mga kilalang powerhouse sa lugar. Kaya, madaling mahiram ni James ang pagkakakilanlan ng Great Elder ng Doom Race. Sa sandaling lumitaw si James sa larangan ng digmaan, agad niyang pinakawala ng kanyang Chaos Power. Ang kanyang Chaos Power ay kumalat at ang pagpapakita ay nagpasindik sa dalawang magkasalubong na hukbo. Agad na tumigil ang labanan. Hindi ba yan ang dakilang Elder ng lahi ng Doom? Anong ginagawa ni Yori dito? Ang mga powerhouse mula sa magkabilang panig ay nagulat sa hitsura ng bisita. Nauna sa kanya ang reputasyon ni Yori sa Greater Realms. Kahit na hindi pa nila siya nakita ng personal, ang kanyang pangalan ay kilala sa mga naglilinang. Si James, na nagkunwaring Yori, ay tumayo sa larangan ng digmaan at nagtanong, ano ang nangyayari? Ang kanyang boses ay parang dumadagandong na kulog at dinala ito sa dulong bahagi ng larangan ng digmaan. Bakit may hukbo mula sa Soul Race sa Space Realm? Sino ang namumuno sa hukbong ito? Magpakita ka kaagad. Sa utos ni James ay agad namang humakbang ang isang lalaking hindi nakaayos. Nakasuot siya ng itim na baluti, at may hawak na espadang ahas sa kanyang kamay. Ako si Balche Kairis mula sa Hopeless City ng Soul Race sa Mount Karslig. Isang karangalan na makilala ka, sir. Ginawa ni Balche ang kanyang sarili ng may sukdulang paggalang sa harap ni Yori. Kabanata 4058 humakbang si Balche at dirdiretsyong nagpakilala. Si James ay nagsuot ng isang mahigpit na ekspresyon at sinabi ng palihim, ang Soul Race ay tiyak na lumalampas sa kanilang mga hangganan. Sinusubukan ba ninyong kontrolin ang Space Realm? Naguguluhan, mabilis na sumagot si Balche, Sir, please let me explain. Hindi ito ang iniisip mo. Natuklasan namin na ang space race ay lihim na nakikipagsabwatan sa human race, kaya nagtipon kami ng isang hukbo upang gumanti. I'll investigate this matter myself. I seal kaagad ang iyong cultivation base.
Ibabalik kita sa Soul Race at hihingi ng paliwanag sa Panginoon nila, sabi ni James. Yes, sir. Hindi naglakas loob na tanggihan ni Balche ang utos ni Yori. Si Yori ang dakilang elder ng lahi ng Doom, maging ang kanyang amo ay manginig sa harap niya. Bagamat inutusan siya ni Waspen na kunin ang isang kayamanan, wala siyang pakialam dito ngayon. Agad na tinataka ni Balche ang kanyang cultivation base. Pagkasunod niya ay napangiti ng mahina si James. Ang pagbabalat kayo bilang dakilang elder ng lahi ng Doom ay lubhang kapaki-pakinabang, at dinasarmahan niya si Balche ng walang kahirap-hirap. Matapos ay seal ni Balche ang kanyang cultivation base, pinalakas ni James ang pagkakatali. Pagkatapos, tinawag niya ang Malevolent Sword, iwinagayway ito ng ilang beses, at pinakawalan ang maliwanag na Sword Energy. Ang Sword Energy ay tumawid sa larangan ng digmaan, na agad na pinatay at nasugatan ang marami sa mga sundalo ng Soul Race. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Balche, at galit na galit siyang napasigaw, "Anong ginagawa mo, sir? Bakit mo sila pinatay? Sinusubukan ba ng Doom Race na magsimulan ng digmaan sa Soul Race?" Hindi siya pinansin ni James at pinatay ang iba pang mga sundalo ng Soul Race. Ang hukbo ng Soul Race ay binubuo ng parehong malalakas at mahihinang sundalo. Ang malalakas ay Macrocosm Ancestral Gods, at ang mahihina ay Ancestral Gods. Sa kabila noon, wala ni isa sa kanila ang makalaban sa mga atake ni James. Napatulala sa eksena ang lahat na nanunood mula sa pinakamataas na tuktok ng Space Mount Celestial. Naguguluhan sila sa nangyayari at walang ideya kung bakit pinatay ng Great Elder ng Doom Race ang hukbo ng Soul Race. Sa larangan ng digmaan, tanging ang mga sundalo ng Space Race ang naiwan. Tinitigan nila si James at ang selyadong Balche na may mga nagtatakang ekspresyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Dahlia. Inaprubahan niya ang mga aksyon ni James at masigasig na pinuri siya, nakakahanga. Napaka-effortless mong pinasuko si Balche. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Madali ko sana siyang nasupil sa labanan gamit ang aking lakas." Gayunpaman, nag-aalala ako na gagamitin niya ang pagkakataong magpadala ng mensahe pabalik sa Soul Race. Kaya, nagpasya akong maglaro ng isang maliit na trick. Tanong ni Dahlia, "Ano ang susunod?" Lumingon si James at tiningnan ang maraming sundalo mula sa Space Race. Pagkatapos, tumingin siya sa punong tanggapan ng Space Race at sinabing, "Dahil nandito na tayo, kilalanin natin ang Space Race." Ungol ni Balche. "Sir, sinisira mo ang sarili mong lahi." Bukod sa malakas na pagsigaw ay wala nang ibang magawa si Balche. Nasil na niya ang kanyang cultivation base, at pinalakas ni James ang seal, kaya hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang kapangyarihan. Masyado kang maingay. Mabilis na nagpatawag si James ng ilang sigil. Lumutang ang mga sigil sa katawan ni Balche at pinigilan itong magsalita. Pagkatapos, kinaladkad siya ni James patungo sa Mount Celestial. Nasaksihan ng lahat ng mga powerhouse ng Space Race ang lahat. "Panginoon ko, narito si Yori. Dapat ba nating buksan ang formation at papasukin siya?" Maraming matatanda ang nagsimulang mag-isip kung paano magpapatuloy. Ang Panginoon ng Space Race, si Hastre Saberton, ay nagsabi, "Buksan ang Pormasayon." Ang dakilang elder ng lahi ng Doom, si Yori, ay higit na may kakayahang sirain ang ating pagbuo ng bundok. Bumukas ang Pormasayon nang dumating si James sa gate ng Space Race. Lumitaw siya sa harap ni Hastre at ng iba pang kapangyarihan ng Space Race sa isang iglap. Ang mga powerhouse ng Space Race ay hindi nang ahas na galitin ang dakilang elder ng Doom Race, kaya kumilos sila ng may paggalang sa harap niya. "Isang karangalan na makilala ka, sir." Casual na inihagis ni James si Balche sa lupa at itinanim pa siya ng ilang sigil. Agad na nawala ng malay si Balche. Pagkaraan, bumalik si James sa kanyang orihinal na anyo. Marami sa mga powerhouse ng Space Race ang nakatitig kay James dahil sa gulat. "Sino ka?" Naguguluhang tumingin si Hastre kay James. Si Yori, ang dakilang elder ng lahi ng Doom, ay biglang nagbago bilang isang hindi kilalang tao. Ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ay nabigla sa Space Race's Lord. Bago pa makapagsalita si James, humakbang si Dahlia, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabing,
Ako si Dahlia Luwaz mula sa Human Race. Mga tao. Nakatitig kay James at Dahlia ang mga powerhouse ng space race. Tumango si Dahlia at sinabing, nabalitaan kong may problema ang space race at dumating para tumulong. Kung gayon, sino ang lalaking ito? Maingat na tinignan ni Hastre si James. Naramdaman niya ang chaos power ni James at sigurado siyang galing siya sa Doom Race. Ano ang ginagawa ng isang lalaki ng Doom Race sa isang babaeng human race? Kinasusuklaman ng human race ang iba pang malalaking lahi. Nakangiting sabi ni James, ako si James Caden. Tao din ako. Isang tao na may chaos power. Lalo lang nalito ang mga powerhouse ng space race. Hindi na nagdetalye pa si James at binago ang paksa. Sinabing, narinig ko ang isang malakas na kayamanan na lumitaw sa teritoryo ng space race, at ang soul race ay dumating upang kunin ito para sa kanilang sarili. Oo, iyon lang talaga ang nangyari. Dahil iniligtas sila ni James, walang itinago si Hastre sa kanilang mga tagapagligtas. Bamantong hininga siya at tapat na sumagot, sa loob ng hindi mabilang na taon, sinubukan naming maging mahinahon at iniiwasan ang hidwaan sa ibang lahi. Wala akong ideya kung paano nalaman ng soul race ang tungkol sa ating kayamanan. Anong uri ng kayamanan ito? Curious na tanong ni James. Napabuntong hininga si Hastre at sinabing, tulad ng narinig mo, ito ay talagang isang kahanga-hangang Empyrean herb. Sa kasamaang palad, wala itong silbi sa ating lahi. Tanong ni Dahlia, bakit mo nasabi? Mahabang paliwanag para dito. Magiliw na sumenya si Hastre at sinabing, pasok ka sa loob ng hall. Ipaliwanag mo lahat doon ng dahan-dahan. Sabay na pumasok sina James at Dahlia sa bulwagan, sinundan si Hastre mula sa likuran. Nang makarating sila sa hall, umupo si Hastre sa pinakamataas na upuan. Sinimulan niyang alalahanin ang mga nakaraang alaala, pagkatapos ay sinabi, ang lahat ng ito ay nagmula sa sinaunang panahon ng ang ating lahi ay naghari sa Greater Realms. Nakikinig ng mabuti sina James at Dahlia. Sabi ni Hastre, isang napakakapangyarihang tao ang kabilang sa ating lahi noon. Siya ay hindi magagapi at itinuturing na pinakamalakas na tao sa Greater Realms. Ang kanyang pangalan ay Save Ryan Quid. Nagkaroon siya ng isang mahusay na relasyon sa isa sa mga powerhouse ng human race. Nang bumisita ang human powerhouse na ito sa ating teritoryo, napansin niya na ang ating Empyrean spiritual energy ay pambihira at nagtanim ng binhi sa ating taniman. Hindi kailanman ipinaliwanag ng powerhouse kung ano ang binhi. Sinabi lang niya na ito ay lalago at magiging isang espesyal na halamang Empyrean. Ang aming lahi ay hindi kailanman nagtanong dito o kahit na nag-abala upang malaman ang higit pa. Unti-unti, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa binhi. May napansin akong kakaibang nangyayari sa aming plantasyon at sinilip ko ang aming mga sinaunang libro para sa impormasyon. Noon ko lang nalaman ang bagay na ito. Napukaw ang curiosity ni James. Nabanggit ni Dahlia na ang space race ay dating namamahala sa Greater Realm sa loob ng ilang panahon. Kung bakit sila tumanggi sa kanilang kasalukuyang estado, wala talagang nakakaalam ng dahilan. Hindi rin niya inaasahan na ang space race at ang human race ay nasa ganoong amicable terms. Sino ang powerhouse na nagtanim ng binhi? Soren Clayman ba iyon? Tanong ni James. Marahang umiling si Hastre at sinabing, noong panahon ni Soren, ang ating lahi ay nahulog na sa kapahamakan. Tungkol naman sa pangalan ng powerhouse, hindi na itala ang kanilang mga detalye sa ating mga sinaunang aklat. Gayunpaman, nabanggit na siya ay tinawag bilang banal na emperador. Masyadong malayo ang mga pangyayaring ito sa nakaraan. Napakalayo ng nakaraan kaya't matagal na silang nakalimutan ng mga nilalang ng Greater Realm. Walang nakaalala sa maunlad na panahon ng space race at alam lamang ang kasalukuyang kalagayan ng 10 Great Realms. Sa pamamagitan ng kanilang simpleng pag-uusap, nalaman ni James ang tungkol sa pangkalahatang kasaysayan ng space race. Nalaman din niya ang tungkol sa Empyrean herb na iniwan ng isang powerhouse ng human race matagal na ang nakalipas sa plantasyon ng space race. Walang nakakaalam ng pangalan ng taong ito, ngunit may mga talaan tungkol sa kanya sa mga sinaunang aklat ng space race na tinatawag na Holy Emperor. Sa kasamaang palad, ang Empyrean herb sa kanilang plantasyon ay hindi maubos ng space race.
Napabuntong hininga si Hestra at sinabing, maganda raw ang isang mahiwagang Empyrean herb na tumutubo sa aming taniman. Gusto naming hintayin itong ganap na mag-mature bago makipag-ugnayan sa mga powerhouse ng human race. Binalak naming ibalik ito sa kanila. Sa hindi inaasahan, ang So race ay napatingin dito at nagpadala ng isang hukbo upang salakayin kami. Kanina pa kami nagtatanggol sa kanila. Marami na tayong nasawi, at marami sa ating mga natitirang sundalo ang nasugatan. Anong klaseng Empyrean herb ito? Maaari mo ba akong dalhin upang makita ito? Na-curious si James tungkol sa Empyrean herb. Gaano kay-special ang halamang ito? Ito ba ay nauubos lamang ng mga tao? Isip ni James. Oo naman. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sumenya si Hestra na sumunod sila. Pagkatapos, tumayo siya at inakay si James at Dahlia sa taniman. Ang plantasyon ng space race ay napakalaki at sumasakop sa isang lugar na mas malaki kaysa sa isang planeta na katamtaman ang laki. Sa plantasyon ay hindi mabilang na mga halamang gamot, marami sa mga ito ay mga halamang macrocosm. Pagpasok pa lang ni James sa taniman, nakita niya ang mga makukulay na halamang Empyrean at prutas. Ang kanilang matamis na aroma ay sumalubong sa hangin ng taniman. Inakay ni Hestra si James sa gitna ng taniman. Ang gitnang rehiyon ay isang bukas na espasyo. Ang lupa sa lupa ay makulay, at isang maliit, mystical na puno ang tumutubo sa gitna. 1 metro lang ang taas ng puno, 1 puno lang ang puno at walang mga sanga. Tumubo mula sa puno ng kahoy ang ilang malagatas na puting dahon. Ang mga dahon ay may mga guhit, na malinaw na nakikita. Isang prutas din ang makikitang tumutubo mula sa tuktok ng puno. Kasinlaki ito ng kamao at hugis itlog. Ito ay may kulay gatas puting kulay at naglalabas ng mahinang kinang. Naramdaman ni James ang isang mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa puno habang papalapit siya. Agad na bumukas ang kanyang mga pores, at naging aktibo ang kanyang mga selula. Sa sandaling iyon, nakaka-relax ang kanyang isip at katawan, na nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Ano? Nagulat si James. Napakagandang kapangyarihan. Si Hestra at ang ilan sa mga powerhouse ng space race ay hindi maiwasang mapasulyap kay James nang may pagtatanong. Itinuro ni Hestra ang maliit na puno at sinabi, ang halamang iyon ay tumubo mula sa mahiwagang binhi na ibinaon ng banal na emperador sa ating taniman. Pagkaraan ng maraming taon, sa kalaunan ay lumaki itong maliit na punong ito. Ang isa pang iginagalang na elder ng space race ay pumasok. Sa sandaling ito ay namumulaklak, naramdaman namin ang napakahiwagang kapangyarihan mula dito. Hinanap namin ang lahat ng aming sinaunang aklat at sa wakas ay nakahanap kami ng ilang hindi malinaw na impormasyon tungkol dito. Tinanong ni Dahlia, ano ba talaga ang punong ito? Paliwanag ni Hestra. Ayon sa ating mga sinaunang talaan ito ay tinatawag na puno ng buhay, samantalang ang bunga nito ay tinatawag na bunga ng buhay. Ang bunga nito ay nagtataglay ng makapangyarihang buhay. Maaari lang maubos ang turn kapag mahina at pagod na ang isa. Ang pagkonsumo nito kapag ang isa ay puno ng enerhiya ay magiging backfire at magreresulta sa kabaligtaran na epekto. Ang sigla at potensyal ng human race ay pinakialaman at naputol. Matapos maabot ang isang tiyak na antas, hindi na maaaring umunlad pa ang mga tao. Kaya nga sabi ko walang silbi sa atin ang bunga ng buhay. Agad namang nagningning ang mga mata ni James. Nahirapan siyang makapasok sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path at mas nahirapan siyang makapasok sa ika-7 yugto. Ngayong natuklasan na niya ang bunga ng buhay, maaari siyang makakuha ng masaganang kapangyarihan ng buhay at ma-unlock ang higit pa sa potensyal ng kanyang katawan. Agad na tumakbo si James patungo sa puno. Bago pa makapag-react ang mga nilalang ng space race, nabunot na niya ang fruit of life. Napatingin ang lahat kay James na gulat na gulat. Mahigpit na hinawakan ni James ang prutas at tumingin sa mga natulala na powerhouse. Tapos, ngumisi siya sa kanila. Di ba sabi mo walang silbi sa lahi mo at tao lang ang mapapakinabangan? Dahil ako ay tao, masaya kong gagamitin ito sa mabuting paraan. Bumalik sa katinuan si Hestra at walang magawang tumingin kay James.